May tanong sa akin, Sir, tama po ba na need kong bayaran ang abogado ng bugok na OLA? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, aalamin natin kung may katotohanan po ba yung mga panakot itong mga bugok at abusadong online lending apps na to na kayo raw po ay magbabayad ng mga legal fee, attorney's fee, no, at kung ano-ano pang fee, no, pagka sila po ay nag-file or naghabla ng kaso against you. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo is, tama po ba na need kong bayaran ang abogado ng bugok at abusadong online lending apps? Okay, unang-una po, no, hindi ako kumbinsido na makakapagsampa ng kasong makakapagsampa yan ng kasong small claims, no, sa small claims court. Kasi eto ho yan, no, lagi yung pinananakot, no, ng mga bugok na yan. Lalo yung mga illegal, no, pero may mga nananakot din ho na ng mga legitimate, no, na pag pag hindi kayo nakabayad, sasampahan kayo ng kasong estafa, Article 315, Article 316, estafa small claims, no? RA 8484 at kung ano-ano pa po. No, tapos may nakalagay pa doon na isasama daw po yung mga legal fees tsaka po yung attorney's fees. Okay, ito ho ang sagot ko diyan, no? Unang-una, ano ho ang karapatan nila? Lalo itong mga bugok at abusadong online lending apps na na fly by night, no? Ano ho karapatan nila para magsampa ng kaso? Hindi nga ho sila juridical entity. Hindi sila makukonsider or wala silang karapatan na magsampa na ho ng demanda dahil hindi ho sila kumbaga walang karapatan na magpautang. Okay? Tsaka doon lamang po sa mga tawag dito yung mga hindi nila sinunod na batas, wala na ho, todas na ho kagad sila. Doon pa lamang po sa Data Privacy Act, yung ninanakaw na na information sa inyo, sabit na sila, criminal act po yun criminal case yun. Pag napatunayan ho sa kanila, may kulong ho sila, meron pa silang danyos. Di po ba? Doon po sa sa The Truth in Lending Act. Meron din ho silang kaso doon. Di ba? Sa ceiling on interest rate, sa prohibition on unfair debt collection practices, sa Consumer Act of the Philippines, napakarami po nilang nilabag. Kaya hindi ho tutungtong ng korte yan. No? Tapos yung sinasabi nilang yung mga estafa, may criminal liability yun eh. Ang utang po na hindi pa lamang po nababayaran is usaping sibil po yan. Okay, pinag-uusapan po yan sa small claims court po. Okay? Tsaka dapat yan, kumbaga may proseso. Hindi ho po pwede na nag-pass due ka ngayon. Diba? Bukas ididimanda ka na, kalukuhang malaki naman yun. Diba? Para ho magkaroon kayo ng kasong kriminal pagka usaping utang, ito po pagka meron kayong panlilinlang, no, at panluloko. Meaning, during the act po ng kayo'y nanghihiram, niloloko at nililinlang nyo sila. Ibig sabihin po, mali yung information na ibinibigay po ninyo. Mali yung mga documentation, requirements na ipinapasa po ninyo. Okay? Kasi, kumbaga, hindi kayo yun. So, niloloko nyo na kagad sila. Okay? Doon po, pag napatunayan, na ganun ang ginawa ninyo, there's a possibility po na masampahan kayo ng kasong estafa, which is punishable by imprisonment po. Okay? So, kaya po criminal case yun. Ngayon, meron pang isa, kaya lang itong mga bugok at abusadong online lending apps, hindi naman tumatanggap ng cheque. So, ngayon, kung kayo po, ay nag-issue ng cheque na alam nyo naman pong close account, di kaya alam nyo walang pondo, di kaya kukulang sa pondo, nako, BP22 po ang kaso niyan.
may criminal liability din po yan. Kasi nilolokot, nililin lang nyo rin sila dahil alam nyo sa sarili ninyo na yun close account, kulang sa pondo o walang pondo. Okay? Huwag nyo hong sasamahan no, ng panlulokot, panlilin lang. Pero pagka ganyan na utang po, usaping sibil po yan eh. So, dadaan po yan sa proseso. Dapat yan, yung pong nagpautang, no, kailangan muna yan, maningil ng tama. I-exhaust niya yung kanyang kakayanan, no, na makapaningil ng maayos, ha? Yan po yung tatawagan kayo, okay, mangangamusta, mag-offer ng, ng payment arrangement at kung ano-ano pa po. Okay? Hindi po pwede yung tatakutin ka, no, pati yung mga contact references mo o di kaya yung mga nasa contact list mo na ninakaw nila, tatakutin. Hindi lang yun, sisingilin pa. O di po ba? Hindi sila po pwedeng magpanggap na sila ay abogado, pulis o kung sino-sino pang mga may impluwensya o may mga posisyon na mga tao po. Ganyan ang ugali niyang mga yan. Yan ang nila, kalakaran nila. Tapos sasabihin, ididemanda kayo, magbabayad kayo ng abogado. Yung mga bugo katabusadong online lending apps na fly by night na yan, wala akong abogado yan, definitely. O di ho ba? Kasi kung yan may abogado, hindi ho ganyan dapat magtrabaho yan. Diba? Tsaka, kung sila may abogado, o sila dapat na magbayad nun. Bakit kayo? Di po ba? Tsaka ito lamang po yan. Okay. Let's say po, no? Sasampahan kayo ng kaso small claims. Hindi naman ho kailangan ng abogado ron. Ano ba bayaran yung abogado? Di po ba? Kasi pag nasa small claims court ho kayo, no? Let's say, talagang nakapagsampa sila. Doon kayo mag-uusap, dalawa lamang kayo, tapos pangatlong tao po si judge. 3 tao lamang po ang nandun. Oh. Pag-uusapin muna kayo sa simula. Kung pagka meron kayong naging unawaan na, tapos na po ang didesisyonan ng judge yun. Ngayon, kung wala, si judge po magdi-decide base po dun sa mga ebidensyang sinabmit nung naghabla at saka po nung hinahabla. Kasi, kung nakapagsampa nga na small claims itong bugo katabusadong online lending apps, at kayo naman, meron kayong proof na kayo hinaras, mataas yung interest rate, ito, das din siya. Baka mabaliktad pa ho yan. Totoo po. Wag ho kayong maniniwala na meron kayong babayarang abogado pagka sa small claims po Ngayon, ibang usapan yan pagka may pagka yan ay usaping krimen. Okay, ibig sabihin po may estafa or BP22. Okay? Pagka po yan nag-decide si judge at sinabi niya na kasama sa babayaran mo yung mga fees, mga legal fees, even yung attorney's fee, po pwede yun. Pero yun sa usaping krimen yun. Diba? Ibig sabihin, estafa tsaka BP22. Paano magiging BP22 yan? Wala naman kayo initial check Paano magiging estafa yan kung wala naman kayong kumbaga panlulokot, panlilin lang, kung tama naman lahat ang information at saka documentation na sinabit mo din. Di po ba? Yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, naku po, puro pananakot lamang po. Wala akong alam sa batas yan. Mangmang sa batas yung mga yan, kaya ganyan magtrabaho yan. Ano po? Kasi yan, kung may mga alam sa batas yung mga maniningil nila o yung mga ahente nila, hindi ho tayo nag-uusap ng ganito ngayon. No, kasi dadaanin nila sa tama yan Meron na nga hong prohibition on unfair debt collection practices. SEC na po mismo ang nagsulat at nag-isip kung ano yung mga bawal. Inilista yung bawal. Diba? Ang masama, kung ano yung bawal, yun ang ginagawa nitong mga bugok na to. Di po ba? Doon ho sa nagpadala ng mensahe, payapa nyo lang po, pakalmahin nyo lamang po yung inyong kalooban. Kasi, pagka kayo ho na-rattle, na-stress, nawala sa diskarte, nako. Hindi nyo ho magagampanan yung inyong pang-araw-araw na gawain. Meron ho tayong sariling buhay, bakit ho kayo magpapa-apekto sa mga bugok na yan? Yan ang gusto talaga niya mga yan. Yung pumasok sila sa isipan natin. Para kayo, gumawa kayo ng mga hakbang na talagang hindi nyo dapat ginagawa, kagaya nung papal system. O yung mga bura-bura na yan. Di ho ba? Huwag ho nyong gagawin yun. Basta kayo i-compose nyo yung sarili ninyo. Pagtuunan nyo ho ng pansin yung yung mga mahal nyo sa buhay. Yung hanap buhay ho ninyo ng pagka kayo nakapaghanap buhay kasi ng maayos, makakapag-ipon kayo at maipoprovide nyo po yung pangangailangan
ng inyong mga mahal sa buhay. Ano po, pagka kasi nakapag-ipon na kayo dyan, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Huwag ho kayo magpapasya, walang nangyayari dyan. Lalaki lamang po ng lalaki babayaran ninyo. No? So, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran, tapos yung pinagbayaran nyo po, itabi po ninyo. Ano man po ang mangyari, okay? Meron kayo pakikita, ayan, bayad ako. Huwag nyo akong inaano. Di po ba? Ngayon, ito, sasabihin ko sa inyo, mapa-legitimate yan or illegitimate. Okay? Lalo yung sa illegitimate, walang karapatan mag-ano yan. Magsampa ng kasong ano yan. Criminal sa korte. Okay? Mapa-legitimate yan or illegitimate. No? May proseso ho tayo. Okay? Hindi ho basta-basta na pag-isipan mo magsampa ng kaso, magsasampa ka ng kaso, hindi po. Okay? Dapat, ulitin ko po, na-exhaust yung effort. Yung tama na paniningil. Okay? Tapos, demand letter, and then pag hindi ko tumalima sa demand letter, that's the time na po pwede ko silang magsampa ng kasong sibil po, no, sa korte, sa mababang yan, hukuman. Okay? Small claims case po sa small claims court. Wala pong abogado ron. Kaya wala ho kayong babayarang attorneys fee na sinasabi nila. Puro luko-luko yan. Mangmang ho kasi sa sa batas yung mga hudas na yan. Kaya hugay niyan, puro pananakot lamang po ang ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.